Noong December 1990, sa isang liblib na nayon sa itaas ng Arctic Circle, dalawang siyentipikong Russian ang nagsimula sa isang mapangahas na eksperimento. Ang kanilang layunin ay upang mapahusay ang Human Super Perception o ESP. Gumawa sila ng isang device na maaring magprotekta sa mga subject mula sa electromagnetic interference at palakasin ang kanilang biological energy. Ang device ay isang malaking tubo ng nirolyong aluminum na may upuan sa loob. Nang sa sandaling nabuo ang aparato, kakaibang phenomena ang naganap sa paligid ng nayon. Ang mga ilaw na hugis disk ay nakahover sa paligid ng laboratorio. Ang mga bola ng enerhiya ay lumilitaw at nawawala. Ang Northern Lights ay naging napakaliwanag at matingkad na tila sila ay may pisikal na hugis. Sa loob ng lab, sino mang lumapit sa device ay nakakadama ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ito ay tumagal ng mahabang panahon bago mahikayat ang sinuman na subukan ito. Nang tuluyang umupo sa silya ang unang subject, isang flash ng enerhiya ang sumabog na ikinagulat ng lahat sa lab. Gumana ang device o marahil gumana siya ng medyo maayos. Hindi lamang nito pinalakas ang psychic na kakayahan ng mga tao, nabigyan din sila ng kakayahan na makita ang anumang lugar sa mundo. At sa lalong madaling panahon, maaari nilang makita ang anumang lugar kahit anong oras. Sa katunayan, kinumpirma ng mga eksperimentong ito ang teorya na unang iminungkahi noong 1950s. Nasa mga oras na ito ay alam nating hindi naman umiral. Ginawa ng lalaki ang sinabi ng scientist sa kanya. Tinitigan niya ang kurbadong dingding ng aluminum chamber at sinubukang ilarawan ng mga sinaunang simbolo na pinag-aralan niya bago pumasok. Nahirapang mag-concentrate ang lalaki. Sa mas maraming oras na ginugugol niya sa silid, mas nakaramdam siya ng labis na takot. Ito ay instinctual. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabi sa kanya na kailangan na niyang umalis sa machine at huwag nang bumalik. At doon ay nagkaroon siya ng pagkahilo at pagkaantok. Nakaramdam siya ng matinding sakit na tumatagos sa buong katawan niya. Sina Dr. Trofimov at Dr. Kaznachev, ang mga siyentipiko na namamahala sa eksperimento, sinabi sa kanya na ito ay pangkaraniwan at kung malalagpasan niya ay magiging maayos ang pakiramdam niya. Maraming mga voluntaryo na gumaganap sa pag-aaral sa maraming mga sites sa Russia. Malaya at lantaran silang nakipag-usap at lahat at sila ay may magkakatulad na karanasan. Pagkatapos ng isang oras ay nagsimulang mawala ang pagkakahilo niya. Ang kanyang pagkahilo ay napalitan ng magandang pakiramdam. At ang pakiramdam ng labis na takot ay naging isang pakiramdam ng labis na pagiging kalmado. Ang kanyang nakabaluktot na refleksyon sa makintab na kurbadong pader ay nagsimulang maglaho, kahit na hindi iyon ang tamang salita. Napagtanto niyang translucent ang dingding. Tumatagos ang paningin niya dito. Ang aluminum chamber na ito ay nasa isang maliit na konkretong lab sa isang liblib na nayon sa Arctic Circle, ngunit hindi iyon ang nakita niya sa dingding. Ano man ang kanyang nakikita, ito ay isang maaraw na panahon. Naririnig niya ang mga ibon at mga bata na naglalaro. The more na siya ay relaxed, the more na mas maliwanag ang kanyang nakikita o nai-experience. At walang ano-ano, siya ay parang tumagos sa dingding ng silid at siya ay napunta sa kanyang pangitain na parang nandun siya talaga sa lugar na iyon. At ito ay parang totoo. At kahit alam niyang imposible ito, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na nandun siya sa loob ng vision niya. At ang sumunod ay natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang sa likod ng isang bata. Marahil ito ay 5 o 6 na taong gulang. Lumapit siya at nakita niya itong isang bata na naglalakad sa isang sidewalk sa kung saan sinubukang lumingalingan ng lalaki sa paligid para malaman kung nasaan siya, ngunit hindi niya masabi na parang may bahid ang gilid ng kanyang paningin. Ngunit ang batang lalaki ay nasa focus. Tapos ay tumigil ang bata. Lumutang ang lalaki palapit at nakilala ang sapatos ng bata. At nakaramdam siya ng isang nostalgia. Pamilyar din ang damit ng bata. Lumingon ang bata at ang lalaki ay nakaramdam ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Ang bata ay siya noong nasa 5 taong gulang pa lang siya. At noon ay napunta ang focus sa paligid. Ilang bloke na lang ang layo niya mula sa kanyang tahanan noong siya ay bata pa. Naging mas malinaw ang mga tunog,
Naririnig niya ang malayong trapiko na alam niyang mula sa isang abalang intersection kalahating milya ang layo. Ang ingay ng mga batang naglalaro ay nagmumula sa malapit na parke. Lumingon siya at nakita niya ang parke at naglalaro ang mga pamilyar na mukha. Nang hindi namamalayan, ang kanyang maliit na silid ng aluminum ay nawala. Ngunit nararamdaman pa din niya na konektado siya dito kahit papaano. At pagkatapos ng ilang segundo, ng pag-iisip sa karanasang ito, napagtanto niya na pinagmamasdan siya ng bata. Ngunit hindi iyon nagme-make sense. Ang nakita niya sa vision niya ay 30 taon na ang nakakaraan. Ngunit nagtanong ang bata at sinabi niya na, "Sino ka?" Sa isang iglap ay bumalik ang lalaki sa kasalukuyan. Nagsara ang portal at ang kanyang vision ay natapos. Ang karanasang iyon at ang marami pang tulad nito ay nakadokumento sa mga case notes ng pag-aaral na ito. At ang isang iyon ay hindi pa ang pinaka-strange. Sa layo ng naabot ng mga siyentipiko, si Nikolai Kozyrev na sa unang bahagi ng ika-20 siglo, siya ay isang kilalang Russian physicist na ang mga makabago at kontrobersyal niyang teorya ay pinagtatalunan pa rin hanggang sa ngayon. Nakagawa si Kozyrev ng mga discoveries tungkol sa astrophysics na noong una ay nireject, ngunit kalaunan ay napatunayang totoo. Noong 1958, iniulat niya ang aktibidad ng bulkan sa buwan. Sa una, ang kanyang claim ay ibinasura ng scientific community. Kalaunan ay napatunayan ng Apollo Lunar Mission na tama si Kozyrev. Ang bulkanismo ay nakuhanan ng larawan ng isang unmanned mission sa buwan na sa kalaunan ay nakumpirma ng ang mga astronaut ay nagdala ng mga bato sa buwan pabalik sa Earth. Nagsagawa si Kozyrev ng malawak na pananaliksik sa mga variable na bituin, mga bituin na nagbabago ng liwanag. Kiniklaim niya ang mga bituin sa loob nito as torsion fields, isang ideya na kontrobersyal. Ang torsion ay isang cornerstone sa trabaho ni Kozyrev. At kung mapapatunayang tama ang kanyang mga teorya, maaaring malutas na niya ang lahat. Ang torsion, sa simpleng termino, ay ang pag-twist ng isang bagay. Katulad ng pagpiga ng basang tela, iyon ay tinatawag na torsion in action. Sa theoretical physics, ang torsion ay ang pag-twist ng space at time mismo. Narinig mo na ang teorya ng relativity ni Einstein na naglalarawan sa gravity bilang hindi isang puwersa, kundi bilang pag-warp o pagkurba ng espasyo at oras sa pamamagitan ng mass at energy. Hinahalimbawa nito ang rubber sheet. Isipin ang isang rubber sheet na nakaunat na kung lalagyan mo ito ng bowling ball na kumakatawan sa isang napakalaking bagay tulad ng isang planeta o isang bituin, ito ay lilikha ng isang dip o curve sa sheet. At kung maghuhulog ka ng mga holen sa sheet na nagre-representa sa mas maliliit na mass, gugulong ang mga ito patungo sa bowling ball. At iyon ang tinatawag na general relativity. Ngayon, ang teorya na ito ay na-upgrade gamit ang Einstein-Cartan theory na may isang bagong feature, ito nga ang torsion, kung saan ang rubber sheet o space-time ay maaaring ganap na twisted. Isipin mong hawak mo ang isang dulo ng isang slinky. Kung hihilahin mo ang dulo ng slinky o spring, hindi lang ito nabebend, ngunit natutwist din. Sa katulad na paraan, ang teorya ng Einstein-Cartan ay nagmumungkahi na ang fabric ng space at time ay hindi lamang kurbado dahil sa mass at energy. Maaari rin itong i-twist. Ang twisting na ito ayon kay Einstein ay nagmumula sa pag-ikot ng mga subatomic particle. Pero sabi ni Kozyrev, ang torsion ay hindi dulot ng mga particle. Ito ay sanhi ng time. Sinasabi ng mainstream science na ang space ay walang laman, ngunit hindi sumang-ayon si Kozyrev. Sinabi niyang merong isang invisible medium na pumupuno sa universe na tinawag niyang the ether. Ang ideya ng the ether ay umiikot na mula pa noong sinaunang panahon, ngunit karamihan ay inabandona pagkatapos ng ika-19 na siglo na ang mga eksperimento ay nabigong ma-detect ito. Ngunit dahil hindi ito natukoy, ay hindi nangangahulugan na wala ito doon. Isipin ng mga ibong lumilipad sa himpapawid o isda sa tubig. Ang mga nilalang na ito ay nangangailangan ng mga daluyan upang mabuhay at makagalaw.
Kaya't paanong ang liwanag na naglalakbay mula sa isang malayong bituin patungo sa iyong mata? Anong medium ang dinadaanan nito? Well, sabi ng mainstream science na it moves through nothing. Ngunit sinabi ni Kozyrev na ito ay imposible, ang medium ay ang ether. Ngunit ang ether ay hindi isang static passive na medium. Ito ay dynamic at nakikipag-ugnayan sa lahat. At ang oras ay hindi isang passive na dimensyon. Ang oras ay nagtataglay ng energy at structure. At sa pagkakataong ito, ang energy ay dumadaloy at nakikipag-ugnayan sa ether. At tulad ng isang grupo ng mga isda na lumilikha ng mga alon, ang oras ay lumilikha ng mga alon o waves of torsion sa ether. Naniniwala si Kozyrev na ang oras ay isang physical force na aktibong nakikilahok sa existence ng universe. Ang oras ay heartbeat ng universe. Lumilikha ito ng energy na nakakaapekto sa matter at space. At dahil ang oras ay may pisikal na structure at energy, maaari itong magkaroon ng iba't ibang density. Ang oras ay maaaring gumalaw sa iba't ibang bilis. Ang oras ay maaaring pabilisin, pabagalin, at maaari pang gumalaw ng pabaliktad. Nakikita natin ang oras bilang isang ilog. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ay lumulutang tayo sa ilog na ito, kasama ang agos ng panahon na nagdadala sa atin mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit ang isang ilog ay nakaka-impluwensya sa tanawin na dinadaanan nito at ang mga buhay na lumalaki sa paligid nito at sa loob nito. Ang oras ay pareho. Ang time energy ay nakaka-impluwensya sa lahat tulad ng gravity at electromagnetism. Naiimpluwensyahan din ng time ang physical matter, kabilang ang lupa at ang mga taong naninirahan dito. Ang time energy ay nakaka-impluwensya sa pag-ikot ng kalawakan at sa orbit ng mga planeta. Ang time energy ay nakaka-impluwensya rin sa lagay ng panahon sa Earth, ang paraan ng paglaki ng mga halaman, at kung paano magpasya ang iyong DNA kung anong kulay ng iyong mga mata. Bumalik ngayon tayo sa balsa natin. Kung nasa balsa ka sa ilog at wala kang anumang gagawin, lulutang ka kasama ng agos. Ngunit sa kaunting effort, pwede kang magsagwan sa balsa upang mas mabilis na makababa sa ilog. Maaari mong ihinto ang balsa. Bagaman ito'y matrabaho, maaari ka ring umatras kontra sa agos ng ilog. At sinabi ni Kozyrev na ang oras ay gumagana sa parehong paraan. Nakikita lamang natin ang oras sa ating kasalukuyang punto habang lumulutang tayo, ngunit naroon pa rin ang ilog sa likuran natin. Nadadaanan natin pero nakakabalik pa din tayo. At naroon pa din ang ilog sa unahan. Hindi natin ito mamamalayan hanggang sa makarating tayo doon, ngunit ito ay naghihintay pa rin sa atin. Ang oras tulad ng ilog ay palaging nandyan, nakaraan kasalukuyan at hinaharap ng sabay-sabay. Kapag ang torsion mula sa time energy ay umaagos through ether, ang impormasyong iyon ay agad na naipapadala sa lahat ng dako, ang nakaraan ng kasalukuyan at ang hinaharap. At pinatunayan ito ni Kozyrev. Nagsagawa siya ng mga eksperimento gamit ang pendulum at gyroscope para makita ang mga torsion field at time energy. Gamit ang isang telescope, natagpuan ni Kozyrev ang isang bituin. Diba? Ang liwanag ng bituin ay mula sa nakaraan. Ang liwanag mula sa isang bituin 10,000 light years. Ang layo ay tumatagal ng 10,000 taon bago makarating dito. Nakita ni Kozyrev ang torsion mula sa bituing iyon 10,000 light years ang layo. Kaya ang torsion na iyon ay mula rin sa nakaraan. Ang sumunod ay, kinakalculate ni Kozyrev kung nasaan ang bituin sa kasalukuyang oras. May nakita siyang torsion doon. Sa katunayan, ang una niyang reading ay mas mataas kaysa sa nakaraang test dito. Ang ibig sabihin nito, hindi lang totoo ang torsion. Mas mabilis itong gumagalaw kaysa sa liwanag. Lumapit pa si Kozyrev. Kinalkulan niya kung nasaan ang bituin sa malayong hinaharap. May nakita siyang torsion doon na pagpasyahan ni Kozyrev na ang lahat ng oras ay sabay-sabay at walang katapusan, na ang nakaraan at hinaharap ay mga metaphor lamang. Walang nakaraan o hinaharap, ang meron lang ay ngayon. Naniniwala rin siya
na ang isang interaction ay nangyayari sa pagitan ng oras at ng utak ng tao. Kaya naman may mga concept tulad ng intuition o foresight. Ang kamalayan ng tao na ito ay nakakabit sa time energy. Ngunit ang oras ay maaari ding maimpluwensyahan ng kamalayan ng tao ng mga pag-iisip at ng mga damdamin na maaaring makaapekto sa pisikal na mundo. At dahil ang oras ay isang pisikal na enerhiya na maaaring pabilisin o pabagalin, ang oras ay maaari ding i-concentrate at i-redirect. Pagkatapos ay inihayag ni Kozyrev ang isang teorya na nakakagulat sa mundo. Ang sabi niya ay maaaring makagawa ng isang mirror na maaaring mag-bend ng kahit ano kasama na ang oras. Ang time travel ay posible sa pamamagitan ng mirror at pagkatapos ay gumawa siya ng isang makina upang patunayan ito. Ang oras ayon kay Nikolai Kozyrev ay enerhiya. Ang ilaw na isang electromagnetic energy ay maaaring i-redirect gamit ang salamin. Ang time energy ay maaari ding i-redirect gamit ang salamin. Partikular, gumamit si Kozyrev ng mga concaved mirror. At sa buong kasaysayan, ang mga concaved mirror ay ginamit upang i-concentrate ang liwanag. Pamilyar dito ang mga sinaunang Griego at Romano. Gumamit sila ng pinakintab na bronze o silver concave na salamin upang i-concentrate ang sikat ng araw at lumikha ng apoy para sa iba't ibang layunin. Ang mga salamin na ito nakilala bilang burning mirrors na ginamit upang sindihan ang mga seremonial na torch at magsindi ng mga sacrificial fires. Ang ilang mga salamin ay ginamit pa na nga bilang armas sa pamamagitan ng pag-reflect ng sunlight sa mga barko ng kaaway na sumunog sa kanila. Sa panahon ng medieval at Renaissance, ang mga concaved mirrors ay ginamit ng mga siyentipiko at alchemist upang pag-aralan ang optics at ang mga katangian ng liwanag. Gumamit si Isaac Newton ng mga concaved mirrors upang i-concentrate ang liwanag sa kanyang mga teleskopyo. Ngayon, ang mga concaved mirrors ay nasa lahat ng dako. Ginagamit ang mga ito sa mga optical na kagamitan tulad ng mga projector at headlight at mga searchlight upang tumutok at magpakita ng liwanag. Ang mga concaved mirrors ay ginagamit din ng mga satellite dish upang mangolekta at mag-focus sa mga radio wave para sa komunikasyon. Sinabi ni Kozyrev na ang salamin ay may kakayahang mag-bend ng halos anumang bagay. Microwave, laser, ultraviolet ray, at maging ang mga particle mula sa kalawakan. At ang enerhiya ng oras ay maaaring i-focus sa parehong paraan. Si Kozyrev ay nag-imbento at nagpatent pa ng isang device na magfo-focus sa enerhiya na ito. Ito ay isang manipis na sheet ng metal na binaluktot sa isang spiral gamit ang geometry batay sa mga numero ng Fibonacci na tulad ng karamihan sa mga natural na nagaganap na mga spiral. Ang spiral pala ay ang hugis na nagre-resulta mula sa torsion. Sinubukan ni Kozyrev ang iba't ibang mga metal at nalaman na ang time energy ay mas responsive sa aluminum. Ang kanyang early prototype na ayon sa kanya ay nagbe-bend ng time sa microscopic level sa pamamagitan ng device na kiniklaim niya na kaya niyang makita 10 segundo sa hinaharap. Sa puntong ito, inuri ng Soviet government ang kanyang pananaliksik bilang isang sikreto ng Estado. Ang kanyang susunod na eksperimento ay ang pagbuo ng mas malaking bersyon nito. Ito ay magiging isang kapsula na ang panloob na dingding ay ganap na sakop ng espesyal na salamin na ito. Ang oras sa loob ng kapsula ay magiging mas mabilis. Kung ikaw ay nasa loob, maaari mong makita o bisitahin ang hinaharap. Ang ibang mga siyentipiko sa buong kasaysayan ay maaaring intuitively magkakaroon ng parehong ideya. Si Nostradamus ay nagkaroon ng kanyang metal egg na hindi hihigit sa isang wrap-around concaved mirror. At ginawa ni Nostradamus ang kanyang mga hula sa pamamagitan ng pagtingin sa isang dark bowl ng tubig na tinawag niyang magic mirror. At syempre, ang bowl ng tubig ay isang concaved mirror. Sa isa sa kanyang mga notebook ay iginuhit ni Leonardo da Vinci ang tinatawag niyang mirror chamber. Ito ay isang oktagonal na silid kung saan ang bawat isa sa 8 dingding ay gawa sa salamin.
Sa oras na itinayo ni Kozyrev ang bagong prototype na ito, ang pamahalaang Sobyet ay nakatutok sa pananaliksik. Napunta rin ang teknolohiya sa radar ng CIA. At noong Pebrero 27, 1983, nang malapit na niyang subukan ang kanyang bagong makina, ay bigla at misteryosong namatay si Nikolai Kozyrev. Ang lihim na pananaliksik sa psychic phenomena ng American at Soviet intelligence ay hindi na masyadong lihim. Ang pinakatanyag na programa ng mga Amerikano ay ang Project Stargate. Ginalugad ng programang ito ang iba't ibang kakayahan sa psychic, ngunit partikular itong nakatuon sa remote viewing na sinusubukang ilarawan sa isip ang isang malayong target gamit lamang ang isip. Ngayon, ang mga resulta ng Project Stargate ay mixed, ngunit may ilang mga naiulat na tagumpay. Ang Soviet Union ay nakikibahagi din sa psychic espionage at sila ay namuhunan ng malaki sa parapsychology at psychic phenomena. At ang mga Soviet ayon sa declassified CIA na mga dokumento ay tila naging mas matagumpay sa kanilang mga attempts. Ang proyektong napag-usapan natin kanina sa pangunguna ni Dr. Trofimov at Dr. Kaznachev ay isa sa mga tagumpay na ito. Nagsimula ang programa noong December 1990 sa Institute of Experimental Medicine ng Academy of Sciences, Siberian Branch. Ang kagamitan ay binuo sa isang pasilidad sa Dixon na pinakahilagang pamayanan sa Asya. Ang pangunahing piraso ng kagamitan ay tinatawag na Kozyrev Mirror, batay sa Kozyrev Research at mga patent. Ang salamin ay hugis spiral na istrukturang metal na kasing laki ng maliit na aparador. Ito ay dinisenyo upang makapture at ma-focus ang psychic na enerhiya sa gitna ng spiral. Doon nagsimula ang occupant na tinatawag na psychonaut sa kanilang psychic journey. Sa sandaling maitayo ang Kozyrev Mirror, nagsimulang maganap ang mga kakaibang kaganapan sa pasilidad at sa buong bayan. At lahat ay dokumentado sa aklat na Cosmic Consciousness of Humanity ng mga doktor na sina Kaznachev at Trofimov. Kasama sa aklat ang mga panayam sa mga subject ng test, mga transcript ng mga recordings at mga paglalarawan sa lahat ng nangyari sa panahon ng pag-aaral. Nang sa sandaling ma-activate ang salamin, napansin ng mga mananaliksik na sa paligid ng device ay sobrang nakakatakot. December 24th, 1990, Tape 1. Having entered the room, we felt a kind of emotional pressure, but we kept talking as though we didn't care about it. We just couldn't keep standing around the mirrors. The fear was so strong, more like a wild terror that couldn't be explained. It seemed like a real thing we could touch. None of us had ever had such a feeling before. Ang pakiramdam na ito ng instinctual na pangamba na inilarawan ng ilan bilang isang bagay na halos pisikal na maaari mong hawakan. I had an unpleasant feeling. I felt cold and dizzy. My hands were trembling and my head grew heavy. Even the air of the room seemed different. The fear was so strong, it felt like a substance. It came from the Kozyrev space and filled up the whole room. Sa simula ng eksperimento, walang gustong lumapit sa salamin. Once we opened the door, we got scared. It was like coming into cold water. The shiver came up as we got closer to the mirrors. I felt my head grow heavy. As I approached, the fear grew so strong that I was close to running away. Ang malalakas na pagsabog ng enerhiya ay biglang lumitaw sa itaas ng device. Tinawag sila ng mga mananaliksik na plasmoids. At ang paraan ng paglalarawan nila sa mga ito ay parang bola ng kidlat. At sa labas ng gusali ay nagsimulang lumitaw ang mga bagay sa kalangitan at ang mga ito ay nakita ng mga taong nagtatrabaho sa lab, pati na rin ng mga residente ng lugar. Coming to the lab at 8:30 a.m., I saw a red glimmering circle above the building. It was there for a minute and then gone. At 5:10, I saw a UFO flying from the north. The object had the form of an ellipse radiating red-white light. There were beams of light coming off the object as if it was searching for something. The UFO remained in sight for about 4 minutes, then the light went off and it was gone. Suddenly I felt a kind of hypnosis. The feeling didn't last long. I saw a white glimmering object which looked like Saturn against the dark sky. 7 magkakaibang UFO ang nakita sa loob ng maraming buwan sa buong lugar. Sa wakas ang ilang mga kalahok ng pag-aaral
ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa salamin ng Kozyrev at doon na nagiging kakaiba ang mga bagay. Narito kung paano gumagana ang unang eksperimento. Isang operator ang nakaupo sa isang Kozyrev mirror sa lab sa Dixon. Isa pang tao ang nakaupo sa salamin sa bayan ng Novosibirsk, 1,400 miles ang layo. Pagkatapos ay sinabihan ng operator na tumutok sa isang simbolo at ipadala ang simbolo na iyon sa receiver sa Novosibirsk. At ang mga resulta ay nakakagulat. Sa mga araw na tahimik ang magnetosphere ng Earth, ang rate ng tagumpay ay nasa pagitan ng 0 at 10%. Ngunit kapag ang magnetosphere ay aktibo tulad ng sa panahon ng solar storms, ang receiver ay maaaring matagumpay na makita ang imahe na ipinadala ng operator sa pagitan ng 30 to 45% ng oras. Parang ang kamalayan ng tao ay konektado kahit papaano sa magnetic field ng Earth. Ito ay ganap na umaayon sa teorya ni Nikolai Kozyrev na ang mga sunspot at solar weather sa gitna ng mga torsion wave ay may malalayong epekto. At ang mga alon na ito ay nakaka-impluensya sa maraming proseso sa Earth mula sa mga pattern ng panahon hanggang sa kamalayan ng tao. Kaya isa pang eksperimento ang ginawa. Sa pagkakataong ito, dalawang operator at dalawang magkaibang Kozyrev mirror sa dalawang magkaibang lungsod. Nakafocus sila sa pagpapadala ng mga larawan sa magnetosphere ng Earth. Pagkatapos ay 5,000 na kalahok sa 12 bansa sa buong mundo ang susubukan na i-tune in sa energy na ito at tingnan ang ipinapadalang simbolo. Kapag ang magnetosphere ay aktibo, ang success rate ay tatalon sa 95%. Hindi lamang ito gumulat sa mga siyentipiko na nagpapatakbo ng eksperimento, ngunit gumulat din ito sa CIA na nanonood ng mabuti. At lumalabas na ang mga bata, partikular na ang mga babaeng bata mula sa espiritual at shamanic na pamilya, ay napakahusay pagdating dito. Sa isang pagsubok, sa halip na mag-isip ng isang imahe, naisip lang ng operator ng salamin ang isang numero. Natanggap ng mga bata ang numerong ito, nahanap ang larawan at iginuhit ang kanilang nakita. Para sa simbolo ng number 63, ito ang kanilang iginuhit. At para sa simbolo 32, ito ay nakita. Sa sumunod na ilang buwan, natutunan ng mga voluntaryo na itolerate ang Kozyrev mirror device sa mas mahabang panahon. At ang ilang mga tao ay nanatili sa loob nito ng 7 oras o higit pa. Being inside Kozyrev space, at first I felt my body shaking to and fro. I felt pressure from all around my head grew heavy. Later this feeling went and I felt so light that it was like I was coming out of myself. Nang nasa loob na sila ng salamin, ay sinimulan nilang tawagin itong Kozyrev space. At kapag sila ay nasa Kozyrev space, ang mga kalahok ay nakakaramdam at nakakakita ng parehong mga bagay. At first, I felt my head grow heavy. It was also shaking a bit, and then it was gone. I saw people's faces flickering in my eyes. Then I saw black clouds. Then it was like I was falling through a black hole. Halos lahat ay nakaramdam na parang wala silang timbang at parang lumilipad. I felt waves coming over my head. Then it felt like there was somebody else in the room. And then there was a series of images. Sa kanilang aklat, si Trofimov at Kaznachiv ay may kasamang chart ng mga karaniwang karanasan. Halos 90% ng mga kalahok ang nakadama na parang sila ay lumilipad. Karamihan ay nakakita ng outer space, celestial bodies at maging ang mga UFO. Sa mas mahabang mga session, may mga strange phenomenon ang karaniwang nakikita, mga visualization at ang pagpapakita ng mga simbolo. Nagsimulang makakita ang mga tao ng mga simbolo na umaaligid sa himpapawid. At ito ay inilarawan bilang umiikot at lumulutang sa paligid ng silid. Ang bawat mga simbolo ay naglalabas ng nakakatakot na liwanag na parang neon. Ngunit hindi nakikita ng mga tao ang mga simbolong ito sa kanilang isipan. Ang mga simbolo ay lumilitaw sa silid. Ang mas kamangha-mangha, ang mga taong ganap na nakahiwalay sa isa't isa ay nakakakita ng parehong mga simbolo. 2,000 natatanging simbolo ang naitala.
Isang linguist ang nagsaliksik sa kanila at nalaman na 80% ng mga ito ay nagmula sa mga sinaunang kultura. Sa katunayan, ang pinakamadalas na simbolo ay mula sa sinaunang Sumerian. Nagpatuloy ang mga eksperimento ng ilang buwan at lumampas ito sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang mga kalahok ng pag-aaral na nakaranas ng Kozyrev space ay natagpuan na ang mga epekto ay tumatagal ng mahabang panahon pagkatapos umalis sa mirror. Mas mabilis ang pag-iisip ng mga tao, mas mataas ang marka sa mga pagsusulit sa IQ. Nadagdagan ang kapasidad ng kanilang memorya. Sila ay mas malikhain. Ang ilang mga tao na may mga sakit na ganap ay gumaling. Naniniwala ang mga doktor na sina Trofimov at Kazanachev na ang teknolohiyang ito ay isang pambihirang tagumpay na maaaring magtaas ng lahat ng kamalayan ng tao. Kung ang teknolohiya ay pinangangasiwaan ng mabuti at responsable. Alam ng mga siyentipiko na ang paggamit ng Kozyrev mirror upang i-activate ang mga kakayahan ng higit sa kakayahan ng mga tao ay maaaring mapanganib. Ang CIA ay nagbahagi ng parehong takot. May isa pang isyu na ikinabahala nila. Ito ay lumalabas na kapag ang mga tao ay nasa Kozyrev space, hindi sila nag-iisa. Sa mas maraming oras na ginugugol ng mga tao sa Kozyrev space, mas napagtanto nilang lahat na sila ay may parehong karanasan. 75% ng mga tao ang nakakita ng mga UFO, 70 naman ang nakakita ng mga extraterrestrial na gusali at 68 ng mga tao ang nakadama ng pagkakaroon ng mga intelligent na entity sa Kozyrev space. Sinimulan nilang tawagin ang mga entity na ito bilang the observers. I felt a kind of discomfort which then turned into fear. I felt I had something cold right on my neck. I had a feeling somebody was watching, so I was afraid to open my eyes. Ang mga observers na ito ay maaaring pisikal na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng Kozyrev space. I closed my eyes. I wanted to sleep, but all of a sudden I felt somebody touching my hand. My body shivered with fear. Ang mga observers ay palaging inilalarawan bilang humanoid, ngunit hindi tao. Sila ay napakaliwanag na parang gawa sa ilaw. Walang sino man ang nagawang lumikha ng anumang mga features. Being inside Kozyrev space, at first I felt nothing at all. In a few minutes, I saw a human shape. It was white all over. In 30 seconds, it was gone. Sa ilang pagkakataon ay talagang nakipag-ugnayan ang isang observer. Between the mirrors, I felt my head jerk, and something appeared. I was asked, "Who's that man with you?" I explained that he was a scientist. Then I asked them, "Who are you?" No answer came. I asked them, "Can you be seen?" And I saw human shapes. I saw shining lights. I heard a voice asking me, "What do you want?" I answered, "I want to meet you." I only remember one word of the answer, League. Karamihan sa mga kalahok ay natagpuan na ang pakikipag-usap sa The Observers ay isang hindi kasiyasiyang karanasan. I saw a device with lights and an egg-shaped object. This ran in my mind. Come up. I answered, "I don't want to. I have fear of you." Then it was gone. I saw a face. It wasn't that of a human. I got scared. I was dizzy. I felt my head rolling around slowly. There were flashes of light. I asked who was there. The answer was, "I have no face. I am nothing and everything." Then I saw the eyes. The eyes were not very kind. Ilang tao ang nakakita ng higit pa kaysa sa mga UFO sa langit. Nakita nila ang mga UFO mula sa loob ng silid. I saw a light on which I could manage to get to a flying craft. It was a black hemisphere. I saw a few doors. I opened one door and found the beings looked human, but of smaller size. I asked them what they were doing, and they answered they kept watching us. I asked them where they were from. They said they came from a big star. At ang observer ay may nakakabahalang hula para sa Earth. My body got relaxed and light. As soon as I closed my eyes, I saw an object flying above. Then I was in a room I hadn't seen before. A man was standing in the center of the room. His face wasn't seen. He began to speak slowly.
Your planet is in danger. It is suffering. You have been in the mirrors too much. It's bad. Then he said, there may be a disaster. I asked him when. No answer came. Ang mga doktor na sina Kaznachev at Trofimov ay ipinagpatuloy ang kanilang trabaho sa Kozyrev Mirror sa ilang taon at nakamit ang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ngunit sa kabila ng suporta ng Soviet at Russian government, ang mga mainstream journal sa science ay hindi magpapublish ng kanilang mga natuklasan. Sa kanluran, ang pananaliksik sa Kozyrev Mirror ay hindi pinansin ng kahit sino man maliban sa CIA. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, ang CIA ay naglabas ng ilang mga dokumento na nagpapakita na sinusunod nila ang pananaliksik na ito ng mahigpit. At sinasabing nagsagawa sila ng sarili nilang pananaliksik sa Kozyrev Mirror. Mayroong isang huling dokumento sa database ng CIA na sumasaklaw sa Kozyrev Mirror at ang potensyal para sa teknolohiyang ito na i-unlock ang mga kakayahan ng mga psychic na tao at gisingin ang kamalayan ng tao. Ngunit ang dokumentong iyon sa kabila ng maraming kahilingan sa freedom of information ay nananatiling classified. Ang pananaliksik na ginawa sa Siberia noong 90s gamit ang Kozyrev Mirror ay kamangha-mangha, ngunit ito ba ay totoo? Well, ito ay isang mahirap i-debunk na kwento. Sa isang banda, hindi sineseryoso ng mainstream science ang alinman sa mga ito. Pero sa kabilang banda, ang mga major intelligence agency ay siniseryoso ito. Si Dr. Kaznachev at Dr. Trofimov ay nag-publish ng kanilang pananaliksik ng detalyado. Nagbigay sila ng maraming panayam. Lahat daw ng ito ay nangyari at hindi sila nagsisinungaling. Tandaan, ang kanilang maagang pananaliksik ay pinunduhan ng Soviet state at ang pagsisinungaling sa gobyernong iyon ay tila hindi makakatulong. Ngunit kung gumagana ang kanilang teknolohiya, bakit hindi ito nalaman ng iba? Makakabili ka naman ng Kozyrev Mirror. Maaari ka namang bumili ng mga blueprint upang bumuo ng iyong sarili mirror. Ang proseso ay mahusay at dokumentado. Hindi ganoon kamahal ang mga materyales. Ganun pa man ito ay isang teknolohiya na kamangha-mangha. Si Kozyrev ay may ilang ideyang tinanggihan ng mainstream science na sa kalaunan ay napatunayang totoo. Ang mga siyentipiko sa Advanced Science Research Center sa City University of New York ay nagsagawa ng isang eksperimento. Nagpadala sila ng electromagnetic wave sa pamamagitan ng isang metamaterial. Ang mga wave na ito ay mayroon ding time material na maaaring masukat. Ang wave ay pumasok pasulong at lumabas ng paatras. Ito ang tinatawag na time reflection at ito ay purong teorya hanggang sa ngayon. Kaya tama si Nikolai Kozyrev, ang oras ay hindi linear gaya ng inaakala natin. Sinabi rin ni Kozyrev na ang oras ay nakakaapekto sa lahat ng bagay sa physical universe. Well, si Dr. Trofimov ay gumagamit ng mga teorya ni Kozyrev at ang Kozyrev Mirror upang mahulaan ang mga lindol. Noong 2018, ang accuracy ni Trofimov ay kasing taas ng 61%. Ayon kay Trofimov, maaari tayong gumamit ng Kozyrev Mirrors upang mahulaan ang panahon, pagsabog ng bulkan at maging ang mga solar storm. Maaaring gamitin ang Kozyrev Mirror upang pag-aralan ang ating solar system o maging ang deep space. Maaari nating gamitin ito upang maghanap ng mga landing site o tulungan tayong maghanap ng mga extraterrestrial na sibilisasyon. Ang Kozyrev Mirror ay maaaring gamitin upang pabagalin ang rate ng pagtanda sa katawan ng tao at pagalingin ang mga sakit na walang lunas. Sa kabila ng lahat ng potensyal na ito, hindi sineseryoso ng mainstream science ang teknolohiyang ito. Sinabi ni Trofimov at Kaznachev na ang teknolohiyang ito ay napakahalaga at napakalalim na dapat itong maging available sa lahat. At huwag ibigay sa mga kamay ng ilang piling tao. Partikular na nag-aalala si Kaznachev tungkol sa pag-abuso ng gobyerno o mga korporasyon sa teknolohiya ni Kozyrev. Ang teorya ni Kozyrev, totoo man o hindi, ay may magandang mensahe para sa sangkatauhan. Ipinapakita nito na lahat tayo ay konektado sa isa't isa at sa universe.